Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang chapter 13 ng Messages to Young People entitled Ang Tukso ay Hindi Dahilan para Magkasala. So samahan niyo po ako mga kapatid na atin pong pag-aralan ang salita ng Panginoon. Sabi dito, walang anumang pagnanasa ng ating kalikasan, walang kakayahan ang isipan o saloobin ng puso na hindi dapat sa bawat sandali na sa ilalim ng kontrol ng Espiritu ng Diyos. Walang anumang pagpapala na ipinaabot ng Diyos sa tao, ni anumang pagsubok na kanyang pinapayagan, na hindi kayang samantalahin ni Satanas upang subukin, pahirapan at wasakin ang kaluluwa, kung tayo ay magbibigay sa kanya ng kahit kaunting pagkakataon. So mga kapatid, dito sa ating napag-aralan, alam natin na grabe yung pagsisikap ng kaaway na bigyan ng kalituhan ang kaisipan ng bawat tao. Kaya itong ating sariling kalikasan, meron tayong pagnanasa, may mga kaisipan tayo ng mga negatibo. Kaya kinakailangan na atin po itong ipagkaloob na sa Panginoon upang ang kanya ng kalooban ang siyang magmumutawi sa ating mga bibig at lalabas sa ating buhay. Ito po yung ating malakaran. At alam natin na sa ating mga buhay ngayon mga kapatid, tayo tinutukso ng kaaway, sinusubukan, at kapag nagiging mapagbantay po tayo sa ating mga sarili, naging mag-ingat po tayo sa ating mga salita at gawa, bibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan para makapanagumpay sa ating mga kahinaan. At huwag po nating bibigyan ng pagkakataon kahit sa kakaunti ang kaaway upang hindi po siya pumasok sa ating landas na para mandaya ng kahit na sino. Kaya kailangan maging maingat tayo, manalangin at nawa ay magbasa po tayo ng mga salita ng Diyos para ito po ay mas tumimo sa ating mga isipan. Sabi pa dito, kaya't gaano man kalaki ang liwanag ng espiritu ng isang tao, gaano man siya kasaya sa banal na pabor at pagpapala, siya ay dapat na lumakad na may kababaang loob sa harap ng Panginoon. Humihingi sa pananampalataya na ang Diyos ang magtataguyod ng bawat kaisipan at magkokontrol ng bawat pagnanais. So kinakailangan yung ating mga sarili, atin na pong ipagkaloob sa Panginoon upang siya po ang kokontrol sa ating mga pag-iisip at sa ating mga puso. At gaano man kalaki ang ating mga katotohanan na ating nalalaman, magiging walang kwenta ang mga bagay na yun kung hindi po natin gagamitin o lalakaran. Kaya kailangan humingi po tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon upang maitaguyod natin na kontrolin ng Diyos ang ating mga sarili o ang ating buhay. Sabi pa dito, ang lahat ng nag-aangking makadiyos ay nasa ilalim ng pinakamaselang obligasyon na pangalagaan ang espiritu at magsanay ng pagpipigil sa sarili sa ilalim ng pinakamabigat na pagsubok. Ang mga pasanin na ipinataw kay Moises ay napakalalaki, kakaunti ang mga tao na susubuki ng kasing tindi ng kanyang naranasan. Subalit, hindi ito pinayagan upang maging dahilan ng kanyang kasalanan. So, alam natin mga kapatid na marami ngayong nag-aangkin ng mga Kristiyano, nag-aangkin ng mga tagasunod ni Kristo. Nilalakaran ba talaga natin ang katotohanan? Dahil pagka nag-aangkin lamang tayo na tayo ay mga Kristiyano, tayo po ay merong malaking obligasyon na pangalagaan, na sanayin ang ating mga sarili na maging mapagpigil at lakaran ang mga katotohanan. Huwag lamang tayo nag-aangkin, kundi kailangan tagatupad din. Tuparin po natin ang ating mga obligasyon para sa kanyang gawain. Kaya alam natin na sa bawat hakbang natin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, mas lalago po tayo sa ating kaunawaan. Lalago ang ating mga kaalaman kung tayo ay lalakad sa katwiran ng Panginoon. Sabi pa dyan, ang Diyos ay gumawa ng sapat na mga probisyon para sa kanyang bayan. At kung sila ay umasa sa kanyang lakas, hindi sila kailanman magiging laruan ng mga pagkakataon. Ang pinakamalakas na tukso ay hindi maaaring maging dahilan para sa kasalanan. Gaano man kalakas ang presyon na ipinataw sa kaluluwa, ang paglabag ay ating sariling gawa, wala sa kapangyarihan ng lupa o impyerno ang makapagpilit
sa sinuman na gumawa ng masama. Sinasalakay tayo ni Satanas sa ating mga kahinaan, ngunit hindi tayo dapat matalo. Gaano man katindi o hindi inaasahan ang pagsalakay, ang Diyos ay nagbigay ng tulong para sa atin. At sa Kanyang lakas, maaari tayong magtagumpay. Napakaganda ng pangako ng Panginoon, mga kapatid. Gaano man tayo pinupoint ng kaaway sa ating mga kahinaan, tandaan natin na binibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon para ito mapanagumpayan. Dahil hindi dahilan ang tukso o anuman ang mga bagay sa mundong ito na magkakasala tayo. Kaya tandaan, ang pagkakasala, it's a choice. Pinili mo yan kaya ka nagkasala. Ngunit kapag hindi mo pinili ang magkasala at hinahangad mong maluwalhati ang Panginoon, anuman ang iyong ginagawa, ay bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon at hindi ka magkakasala laban sa Kanya. Kaya kailangan sa panahon natin ngayon, habang may panahon pa na tayo ay magsisi, mambalik loob sa Panginoon at tayo ay sinusubukan sa bawat aspeto ng buhay, ay pagkaloob na po natin sa Panginoon yung mga talento na meron tayo. At alam natin na sa bawat panahon ay merong binigay ng Diyos na propisyon para sa Kanyang bayan. At tayo ay, kung aasa lamang sa Kanyang kalakasan, tayo po ay magiging makakapanagumpay sa ating mga kahinaan. So gaano man kalakas yung ipinapataw ng kaaway sa ating mga kaluluwa na mga bagay na nakakasira sa ating mga pananampalataya, tayo ay kakapit sa mga pangako ng Panginoon. At kahit sinasalakay ng kaaway ang ating mga kahinaan, hindi tayo dapat matalo. Kundi, gaano man katindi ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan, kailangan ganun din kalakas at kalaki ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya siya lamang, tandaan natin, si Kristo lamang ang ating pag-asa para tayo makapanagumpay sa labanan na ito. Kaya nawa sa ating pag-aaral ngayon, huwag po tayong tumingin sa mga pagsubok at tukso, mga kahinaan na meron tayo, bagkus kay Kristo lamang tayo titingin upang mas ma-reflect pa sa buhay natin ang karakter niya. Tandaan kung ano yung pinofocus ng isipan natin, mas doon po nagiging habit ano yung ating buhay. Kaya mga kapatid, tandaan, naway magpakontrol na po tayo sa banal na Espiritu ng Diyos upang walang katotohanan na masayang at ang lahat ng ito ay ating masunod na ayon sa Kanyang banal na kalooban. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless sa ating lahat.